Ito na yung inaabangan nyo. Yung pinakahihintay ninyo sa lahat. Ang taong dapat na pinag-uusapan natin dito sa Word of the Lord. Isang taong akala natin ay kilala na natin. Pero hindi pala. Marami tayong hindi nalalaman tungkol sa buhay niya. Sino siya? Kilala mo ba itong larawan na hawak ko ngayon? Si Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal. Parang ibang mukha eh. Parang yung buhok lang. Hindi kaya masyado eh. Familiar lang sa akin. Siya yung sa KKK, di ba? Siya si Emilio Jacinto, ang tinaguriang utak ng Katipunan. Siya ang katiwala at kanang kamay ni Bonifacio. Nang tawag sa kanya naman ay the soul of the revolution. Sa Sabado, April 16, ay ang 112th death anniversary ni Jacinto. Tingnan mo naman na hukbo, pare, oh. Imo na imo. Kundi imo, parang Romnick Sarmienta. Batang tondo si Jacinto. Gaya nila Macario Sakay, Amado Hernandez, Erap, Dolphy, Manny Villar, Isko Moreno, Ami Austria, at mismong si Bonifacio din. Laki siya sa hirap. Sinasabing para makatipid, telang itim daw mula sa palda ng kanyang ina ang ginagamit niyang sintas ng sapatos. Mahaba rin daw ang buhok niya. Hindi dahil sa siya'y Jeprox, pero dahil wala siyang perang pampagupit. Pero kahit dukha, matalino naman. Pagka-graduate mula sa Kolehiyo de San Juan de Letran, nag-aral ng abogasya sa UST, pero hindi nakatapos. Alam mo ba kung ilang taon lang si Jacinto nung sumali siya ng Katipunan? 18 years old, pare. In fact, siya yung pinakabatang miyembro ng Katipunan. At siya rin ang pinaka-intelektual. Siya ang editor ng Kalayaan, ang dyaryo ng Katipunan. Siya rin ang nagsulat ng kartilya ng revolusyonaryong organisasyon. Ito ang mga batas na nagsilbing gabay para sa mga Katipunero. Kilala din siya sa pen name na Di Masilaw. Sa Katipunan naman, ang alias niya ay Pinkian. Ito naman yung medyo nakapagtataka talaga. Utak ng Katipunan. Pero, kahit isang opisyal na estatwa, wala kang makikita sa buong Pilipinas. Oo, nagkalat sa Maynila ang mga ribulto ng kung sino-sino lang. Pero kung tapang, talino at katapatan lang naman ang usapan, wala nang tatalo pa kay Jacinto. Naging tapat siya kay Bonifacio hanggang sa huli. Noong namatay ang kanyang bossing, tumanggi siyang sumama sa mga puwersa ni Aguinaldo. Meron siya dito, sa shrine ng Pugad Lawin. Pero marami siyang kasama. Wala siyang solo. Actually, meron. Dito sa loob ng Himlayang Pilipino. Dahil nandito ang kanyang mga labi na nilipat mula sa Mahayhay, Laguna, kung saan siya namatay noong 1899 sa sakit na malaria. Sa tingin mo, ilang taon si Jacinto nung namatay siya? 32? 15? 29, 30. 25? Hindi ko po naabutan, sir eh. 24 years old lang nung namatay si Emilio Jacinto. Ito ang tanong. Ikaw, nung 24 years old ka, anong ginagawa mo? Kahit nahulog ko, tinginan nyo